Good morning! Magandang umaga po, maayong aga sa tanan. Welcome sa Agape Family Center, Philippines Bacolod Center. Sa mga kapatid ko kay Cristo, inaanyayahan ko po kayo na tumayo. Kasama na po dun sa mga naka-online ngayon. Yan. Yung lahat po ay tumayo. At sabay-sabay ho natin basahin ang scripture reading na pangunahan sa atin ng kapatid na Mary Joy Lopez. Morning! Our scripture reading this morning is Psalm chapter 99 verse 1 to 5. Please read all together. The Lord reigns, let the people tremble. He sits enthroned upon the cherubim. Let the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is He. The King in His might loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God. Worship at His footstool. Holy is He. May God bless the reading of His word. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nakabili po ay nakagising pa, Panginoon. Di gaya sa ibang bansa, Panginoon, talagang kalat ang kaguluhan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong dirutungan po ang aming buhay. Na kami makapag-awit sa iyo, makapagsamba sa iyo, Panginoon. Ang freedom na binigay mo po sa amin, ang proteksyon na binigay mo sa amin araw-araw, ay iyong binibigay. May mga pagkakataon pa kami, Panginoon, natira na makapag-awit sa iyo. Habang ang ibang bansa ay hindi na makapag-awit, Panginoon. Wala ng kantahan, hindi na makapagsimba sa iyo, Panginoon. Dahil puno ng kaguluhan. Ito na po yung, Panginoon, yung mga huling araw na natira sa amin. Kaya yung buhay namin na natira ngayon ay aming inaalay po sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming inaawitan na nakaupo sa trono at kami, Panginoon, na sa iyong harapan. Ikaw nakatingin, Panginoon. Naway ikaw'y masiyahan sa aming pagsamba sa iyo dahil ito ang iyong kagustuhan. Panginoon, pinapanalangin po namin kung ano man sa aming isipan, sa aming puso. Mga kabigatan sa aming puso na dinadaing, Panginoon. Sa aming mga balikat, ng mga mabibigat na mga suliranin. Panginoon, hindi namin ito kaya, kundi ikaw, Panginoon. Amin po ito, sinasantabi, Panginoon. At ikaw ang aming makikita. Panginoon, patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan na nagawa sa iyo. Hindi kami tao na perfecto, na ikaw, Panginoon, na aming Diyos na perfecto. Kaya, Panginoon, kami nananalangin sa iyo na ika'y dumulog po sa araw nito, sa aming pagsamba sa iyo. Kaya amin kang welcome, Panginoon, sa araw na ito. Kaya kami aawit na magpapuri at pasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Aawit tayo sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
wala kaming pagmamahal sa iyo, Panginoon, hindi kami makapagpunta dito, Panginoon, upang makapag-awit sa iyo, makarinig ng iyong mga salita. Dahil itong mga salita, Panginoon, ito ay nag-comfort po sa amin. Yes, O God. Ito ay po nagbibigay sa amin ng kalikasan. At palagi mong pinapaalala sa amin ang iyong kabutihan sa amin araw-araw. Yes, O God. Ikaw ang Diyos na nilikha ng lahat. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord of all creation, of water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. When I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy.
standing in your throne. And you are the one who surrounds each one of us. Oh Lord, honor and glory belongs to you. And there is no other God like you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Let us all be seated in the presence of the Lord. We welcome you again to the Sunday worship service of AFC, Agape Family Center, Philippines Bacolod Center. We would like to greet our brothers and sisters in Christ in the US, Canada, Greece, Hong Kong, Australia, at syempre dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas,
yan. Lagi po. Anointed, woman of God. Yes. First of all, she loves the Lord so much. Ang nakita ko sa iya, sa kanya pong buhay, ay talagang itinalaga niya, idinadicate niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Siya, kahit na siya isang teacher, hindi lang sa field na kanyang inalalagyan ngayon, kundi siyempre, teacher and preacher of the Word of God. Nais ko pong natin pong i-welcome si Sister Jasper, ang butihing may bahay ng ating pastor na si Pastor Daniel. Okay, palakpakan natin yung Ginoo. Good morning, everyone. Okay. Special gidya, hindi man. Gusto ko lang magpahuway si Pastor Daniel sa Silingaga. Isa pa Chinese New Year sa Saturday. So, sige. Okay. So once again, good morning everyone, especially to those who are online right now. We have started with our series last week. Next slide, please. Okay, Ara, sige. That's Chinese New Year sang Saturday, so that's Xinyan Kuai. Okay, New Year, New Year Happy. Oh, balis ka. Okay? Ang kung i-fatsoy na niya ay wish you prosperity. Kung i-fatsoy is Cantonese. Okay. Ang Mandarin is nalipat. Gong si Fat Chai. Sakto na. Oh wait, Gong si Fat Chai. Okay, sakto. And then may isa pa gina, Kyong Hi Wat Chai. That's Fukien. Okay? So lain na siyang meaning ha, hindi na siya Happy New Year. That means, I wish you prosperity, okay, or good fortune. Ang Happy New Year, among siya yao, Xinyan Kuai. Okay? So, let us continue with our, we go back to the series of messages that we have been studying since January, February na subong. Ang title sa aton na series is Back to the Bible, and last week, nag-end kita sa kay Isaac. Okay? So, today we will cover hopefully Genesis 24 to 25. Okay. So just a short review before I proceed to the next topics. First, Genesis opened with creation, ang paglikha ng mundo. Diyan nagsimula yung Genesis. God created the world and man in 6 days. When God created the world, sabi ng Panginoon, it was good. Maganda siya or mabuti siya. Okay? However, when God created man, He said it was very good. Napakaganda. Napakabuti. Okay? Mas maganda, mas mabuti yung pagka-create or paglikha ng Diyos ng mga tao. Okay? Please take note that during the creation, si God talaga, hindi lang si God the Father ang take charge sa creation. The Trinity was present in creation, especially in the creation of man. Because if you read Genesis, it says there, sabi ng Panginoon, we should make man sa atin, in our own image and likeness. So meaning that's the Father, the Son, and the Holy Spirit. But after the creation, of course, the next thing that happened was rebellion. Okay? Nag-rebel yung mga tao sa Diyos. And the first sin was, ano yung unang pagkakasala ng mga tao? Disobedience. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin yung prutas ng tree of knowledge of good and evil. Pero ginawa pa rin nila. That's rebellion. And of course, dahil may rebellion, may kasalanan, may disobedience, may consequence yan. Yung consequence sa mga tao, yung mga lalaki, pag kailangan nyo ng mag-provide para sa family nyo, you really have to work hard, okay, para makakain. So, ibig sabihin, kung hindi pala tayo nagkasala, baka hindi ganito kahirap yung trabaho natin. Pero ngayon, yun yung naramdaman natin, di ba? May stress sa trabaho, pagod, ganon. So, it means that is a consequence of our sin. Sa mga babae naman, yung consequence ng pagkakasala ng mga tao ay sakit during childbirth. So, I was thinking, noon pala, nung hindi pala nagkasala si Adan at si Eva, sayang. Hindi pala masakit yung childbirth. Pero ngayon, masakit na because of the consequences of sin. Ang third na nangyari sa Genesis ay God gave the first promise of redemption. Okay? God plans to save the world even during the time of Genesis pa lang.
And the first promise of the gospel is found in Genesis 3:15. Ang tawag na dito, proto-evangelium, the first gospel. Sabi dito, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. This is a fight between Jesus and Satan. It shall bruise thy head. Actually, sa ibang version, it shall crush. Okay? God will, or Jesus Christ will defeat Satan 100%. Okay? It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Pero si Satan naman, pahihirapan niya daw si Jesus Christ. Yun yung nangyari sa cross. But take note, di naman nagstay na patay si Jesus when he was crucified on the cross. Because after 3 days, he was resurrected. Okay? So yun. Ang fourth na nangyari sa Genesis is preservation of his people. God preserved Noah and his family from the great flood of judgment. Sabi ni Pastor Linia last week, billions yung mga tao noong time na yun. Pero yung nasave, 8 lang. Hindi naman ibig sabihin na hindi na-evangelize si Noah because nasa Bible that while he was making the ark, nagpipreach din si Noah, pero pinagtatawanan siya ng mga tao. Nung dumating na ang flood, 8 lang sila yung nasave. Pagkatapos ng great flood, yung nangyari, God promised not to destroy the earth again through a flood or a great flood of water. And the promise was sealed by the sign of the rainbow. So the rainbow is a sign of God's promise. Okay? Pero syempre, tama naman yung sinabi ng Diyos. He will not destroy the earth through a flood. Because if you read in Revelation, God will destroy the earth through fire naman. Okay. But God will still destroy the earth. Years later, akala natin, ay okay na yung mga tao. Because, may tapos na yung flood, may judgment na. So, maging mabuti na silang tao. However, that was wrong because in the next thing that happened was, yes, the Tower of Babel. The Tower of Babel. Nagpatayo yung mga tao ng napakataas na tower. The purpose was to reach heaven. Gusto nilang maabot yung langit sa kanilang effort. Because they thought ganun, we can reach heaven through our own efforts. Yun yung sinasabi ng mga tao. This is also, the Tower of Babel is also an act of pride and disobedience. Because after the flood, God gave another command. Scatter over all the earth and multiply. Pero hindi nila ginawa. Doon sila nanirahan sa palibot, sa paligid ng Babel. Okay, so this is an act of pride and disobedience pa rin. But because man disobeyed God, iniiba-iba yan yung language ng mga tao. Okay, so walang choice yung mga tao, they scattered all over the earth. Now, dumating na tayo sa point ni Abraham. Yun yung message ni Pastor Daniel last Sunday. Sa part naman ni Abraham, yung pamilya niya, isa sa mga tao na nanggaling doon sa Babel. Pero, yung promise through Abraham, wala ba si Abraham dyan? Okay. Through Abraham, okay, God teaches us that true blessings are not of us, but of God's grace. Yung blessings, hindi dahil yan sa mga ginagawa natin, kundi lahat yan galing sa grace. Ano ba yung grace sa Tagalog? Sa biyaya ng Diyos. Okay. God promised Abraham that he will be a great nation. Di ba yun yung sabi niya? Magiging katulad ng stars sa langit, yung karami ng mga anak ni Abraham. Abraham pa lang siya nung time na yun. And that this nation will come from his own biological son. Sa anak talaga nila, ni Sarah at saka ni Abraham. Pero yung nangyari, sinabi ni God kay Abraham, umalis ka dyan. Si Abraham at si Sarah, yung pamilya nila nakatira sa Ur of Chaldean. Sabi ni God, umalis kayo dyan, punta kayo sa Canaan. So, Abraham obeyed. Umalis naman siya talaga. Umalis sila doon sa Ur and they transferred to Canaan. However, kahit na nag-obey na si Abraham kay God, di pa rin dumating yung biological son ni Sarah and Sarai. Ni Sarai at ni Abraham nung time na yon. So, pinangunahan nila ang Diyos. Sinabi ni Sarai yung pangalan niya nung time na yon. Sabi ni Sarai kay Abraham, magkaanak ka sa ating servant na si Hagar. Yun yung nangyari. Okay? Pero, sabi ng Diyos, no. Ishmael, si Ishmael yung pangalan ng anak nila. No, Ishmael is not the son of the covenant. Hindi siya. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi bless ni Lord si
si Ishmael. Actually, if you read Genesis, may blessings naman para kay Ishmael. Pero mas malaki talaga yung blessings para sa biological son ni Abraham at ni Sarai. So, nangyari yung sign of circumcision. I think Abraham was 99 years old when he was circumcised. Di na pwede yan ngayon, ha? Dapat 8 years old, ha? Alam nyo kasi, may reason bakit. Sorry, not 8 years old. 8 days old. Bali, 8 days. May reason kasi bakit 8 days old yung sabi sa Bible. That's also scientific. On the 8th day, I think ang mga lalaki may produce sila na hormones sa katawan nila during the 8th day after their birth na mas mabilis mag-heal yung sugat dahil sa circumcision. So God is a very wise God. Hindi yan random na akala nyo favorite number ni God 8, ganon. Hindi. Hindi naman siguro Chinese si God. Okay. Kasi sa Chinese yung 8 is lucky number daw. No, there is a scientific reason for that. And after the promise of the circumcision, yung pangalan ni Abram naging Abraham na, and si Sarai ay naging Sarah na. And the following year, Isaac was born, or Isaac. Isaac was born. Pero nung lumaki sa Isaac, or si Isaac, sabi naman ni God kay Abraham, you have to sacrifice your son, which Abraham did not hesitate to do, ginawa niya rin, kahit mahal na mahal niya si Isaac. But then, God stopped His hand. Sabi ni God, Abraham, nakita ko na yung commitment mo, yung faith mo, but this is just a test. Do not sacrifice your son. And during that time, God provided a ram, male sheep, yun yung sinacrifice ni Abraham. So today, we will start with Abraham's son, Isaac. We will see with Isaac, Abraham's son, he learns to trust God in the way that he needed to learn it. Kasi minsan, we have this tendency to compare. Yun yung sinasabi ko sa mga friends ko at kahit kanino, kahit sa inyo, I am telling you right now, do not compare yourself with other people because that is our tendency. O, bakit si ganito, ganyan? O, bakit ako hindi? Parang mas present ako every Sunday sa church. Bakit binibless siya? Bakit ako na walang absent sa church hindi binibless? Again, do not compare because we learn with Isaac, iba-iba yung plano ng Diyos para sa atin. We are not supposed to compare. Iba yung plano ng God for Isaac. So iba rin yung mga nangyayari sa buhay niya. Nakita natin mula pa nung maliit si Isaac. Okay? Isaac offered no resistance to his father on Mount Moriah when he is to be the sacrifice. Hindi siya nag-protest tulad ng mga bata ng alpha generation ba? O, di ba parang ganun? If you are telling your children something, parang nagre-resist. Example, sorry, mahiligay nun ko. Sorry sa mga Tagalog viewers. Panghugas na tupinggan. Karon lang. Buwas lang. Ay, ambot kagim ko. Di ako ginamahugas pinggan. Okay, doon ka amo na subong. But if you have noticed with Isaac, he did not complain. He obediently followed Abraham. And remember ang Mount Moriah, yan din yung lupa na binili ni King David to build the Temple of Jerusalem. And later on the same mountain range, dyan rin na crucify si Jesus Christ sa Calvary because Calvary is also a part of Mount Moriah. So Mount Moriah is a very important part of history, of Christian history. Pero, may makita rin natin, okay, obedient si Isaac, pero may problem din sa kanya. May weakness din siya. Katulad ng tatay niya, he also lied about his wife. Remember last week, sabi ni Pastor Daniel, nung pumunta si Abraham at si Sarah sa Egypt ba yun? Pumunta dun, tapos tinanong ni Pharaoh tinanong ni Pharaoh si Abraham, ano mo si Sarah? Tapos sabi ni Abraham, kapatid ko. Hindi niya sinabi na wife niya or asawa niya. Abraham was not lying kasi half-sister niya naman talaga si Sarah. Pero ginawa din ito ni Elsa. Nagka-famine ulit. The same story ha, parang similar no, nagka-famine din dun sa time ni Abraham. Kaya sila pumunta sa Egypt. Eto, nagka-famine din, they went to Philistine or to Gerar. At dun din, sabi ni Abimelech, sa Genesis 26 yan, sinabi ni Abimelech, nagtanong si Abimelech, King Abimelech, siya yung hari ng mga Palestines.
Tinanong niya si Isaac, ano mo ba si Rebecca? Si Rebecca, yung asawa ni Isaac. Sabi niya, kapatid. Pero, if you read Genesis 26, nakita, isang gabi, nakita ni King Abimelech, si Isaac at saka si Rebecca, parang, nag-flirt, anong tawag doon sa Tagalog? They were flirting with each other. Nakita niya sa window. So next day, pinatawag niya sa Isaac, di ba sabi mo, kapatid mo? Asawa mo pala, kasi kagabi nakita ko kayo, nag-flirt kayo sa may bintana. Nakita ko talaga. But at this time, Isaac cannot say that I was only half lying because if you can see, meron ba dyan? Okay. This is the family tree of Isaac. Nandyan si Isaac, yan si Rebecca. Kung sa Ilonggo pa, hinablos sa pakaisa. Okay? Hinablos sa pakaisa. Ano yan sa Tagalog? Hindi ko alam. Pamangkin sa pinsan. Oh, grabe. So now, Isaac can say na he was half lying kasi hindi niya talaga kapatid si Rebecca. Hinablos niya sa pakaisa. Okay. Pero grabe, no? Si Isaac, kuhang-kuha niya talaga yung sabang nagbabasa ako ng Bible, sinabi ko, grabe, like father, like son. Kuhang-kuha niya talaga, pati yung pagsisinungaling na yung asawa niya ay kapatid niya daw. Kuhang-kuha niya. Okay. Pero, makita din naman natin, kahit na, syempre, lahat tayo may witness. Kung minsan akala natin na yung mga Bible characters perfect yung life nila. No. Kung minsan nagtatanong ka, ba't yung mga kasalanan nila nilalagay pa sa Bible? It is also, these mistakes or sins are also lessons for us na hindi natin susundin yan. Iba naman kasi pag sinabi si Isaac, nagsinungaling, so meaning pa di ako magsinungaling. No. Nagsinungaling sa Isaac, meaning hindi tayo magsisinungaling, hindi siya natin susundin. Kasi kahit may weakness siya na nagsinungaling siya, he is also a praying man. Because in Genesis 25, mababasa niyo dyan na si Rebecca ay hindi rin magkakaanak. Similar talaga yung history nila ni Abraham at si Sarah, ganun din, hindi nagkaanak. Ganun din yung nangyari kay Isaac at Rebecca. So, grabe yung pray ni Isaac and then nagkaanak sila ng twins. Yan hindi nyo alam, si Jacob at si Esau. Okay. At makita natin kung paano nag-provide si God. Di ba yun yung promise kasi, God will provide for the offspring of Abraham na maging great nation sila. Pero may isa pa kasing problema. May makita din natin dito na yung weakness ni Isaac ay yung mga anak niya. Kasi ganito, unang lumabas si Esau. So si Esau talaga, yung elder brother. Si Esau, nakita nyo dyan sa picture, hunter siya. Mahilig siya mag-hunt. Favorite siya ni Abraham. Sila palagi yung nagkakasama. Favorite niya. Pero eto naman si Jacob, mahilig lang magstay sa bahay, magaling magluto. So siya naman yung favorite ni Rebecca. Normal yan kasi ganito yan pareho niyong mahal yung mga anak ninyo. So may mga maraming anak. Pero may favorite talaga yan. Yun yung sabi ni Pastor Chaz years ago sa message niya din. Na pareho mong mahal ang lahat mong anak, pero talagang may favorite ka dyan. Okay? At makikita natin later, kahit si Jacob, may favorite din siya sa mga anak niya. Pero kasi, meron ng prophecy tungkol sa mga anak nila. Lagay ko bang Genesis 25? May prophecy na. Sa Genesis 25:23, sabi ng prophecy, "And the Lord said unto her," kay Rebecca, "Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people." Stronger yung isa. Sabi dito, "The elder shall serve the younger." Yung blessings ay nasa linya ni Jacob, hindi sa linya ni Esau. Siyempre, baka sabihin nyo, sinabi lang ni God kay Rebecca. Hindi sinabi ni God kay Isaac. Hindi naman.
it is understood na if the prophecy was given to Rebecca, syempre sinabi niya rin kay Isaac. So alam ni Isaac na dapat yung blessings is para kay Jacob. Pero kasi, again, history repeats itself. Alam ni Isaac na dapat si Jacob yung i-bless niya. Pero, iba pa rin yung ginawa niya. In Genesis 27, makikita nyo dyan, sinabi dyan sa chapter, at the beginning of the chapter, sinabi na, weak na si Isaac, feeling niya mamamatay na siya soon, ipinatawag niya si Esau. Sabi niya, Esau, hanapan mo ko ng hunt an animal, lutuin mo, ipakain mo sa akin, kasi I will give you blessings. Etong si Isaac, gusto niya talaga i-manipulate yung blessings ni God. Na akala niya, okay, si Jacob yung pinili ni God, pero favorite son ko si Esau. Si Esau pa rin ang ibibless ko. Okay? Pero, dito nagkamali si Isaac. Siguro, wala naman kasing perfect na parent or perfect father. Dahil ginawa ito ni Isaac kay Esau na medyo mali yung pagkaturo niya, na akala niya yung blessing ay pwede lang na i-manipulate mo na pumunta sa'yo, kahit iba naman yung will ni God. Isaac turns Esau into a profane man, naging worldly si Esau. A profane man who wants what he can get in this world and does not care about the salvation that God has promised. Naging worldly si Esau. At mababasa nyo dyan, yung napangasawa ni Esau ay hindi kalahi nila, kundi Hittites. Pagkatapos, worse pa, naging 2 Hittites yung asawa niya. So, Esau turned into a worldly man. It should be said that with his poor teaching, Jacob, although chosen to be the heir of the blessing, shares his father's desire to control the blessing. Nakikita niyo dito yung effect ng ama sa kanyang anak. Hindi ko naman masasabi na 100% bad example sa Isaac. Pero sa isang ginawa niya lang, affected yung 2 anak niya. So first, si Esau naging worldly. Pangalawa, ito naman si Jacob, akala niya mamanipulate niya rin yung blessing na kung ano yung gusto niya, yun ang mangyayari. So nakita natin dito sa story, alam niyo naman siguro yung story. Narinig ni Rebecca na sinabi ni Isaac kay Esau na maghanap ng animal, tapos lulutuin, gano'n. Narinig ni Rebecca, sabi niya, unahan natin. Maghanap ka doon ng kambing, goats, tapos yun yung lulutuin natin sa gustong-gustong putahin ng tatay mo, tapos ikaw yung mag-serve doon ng pagkain. Tapos sabi ni Jacob, pero assuming ko lang na mama yung tawag niya. Paano yan? Ako, smooth-skinned man. Wala siya masyadong balahibo dito. Sabi ni mama niya, wag kang mag-alala. Kunin mo yung skin ng kambing, ilagay mo dito. Yan yung ginawa niya. Lagay mo dito para pag touch ni Isaac sa'yo, akala niya si Esau ka kasi marami kang balahibo. Tapos, sabi naman, pero iba yung amoy ni Jacob kesa kay Esau. So, yung ginawa naman ni Rebecca, pinasuot niya yung mga damit ni Esau kay Jacob para kung amuyin siya ni Isaac, yung maaamoy niya, yung amoy ni Esau. Okay. So, grabe. This is deception. Pero ginawa niya pa rin. So, nabasa niyo dyan sa Genesis, yun yung nangyari. Jacob thinks that he has to obtain it by his own clever tricks and deception. Obtain it, yung it dyan, yung blessings. Just like those who use tricks and manipulation to do evangelism and end up destroying the churches they lead. Sometimes tayong Christians ganyan din. We turn to deception para makukuha natin ang blessings. One example dyan is, not all example lang to. Wala akong pinariringgan. Sometimes there are churches who say na, dito ka sa aming church kasi pag dito ka, yayaman ka. Bibigyan ka ni God ng lahat ng blessings. Siyempre, naniwala naman yung iba, especially yung hindi pa mature Christian. O di kaya merong magsasabi, join ka doon sa amin. Sa aming church kasi walang paghihirap. Kasi, pag Christian ka,
abundant life ka, no suffering, no sacrifice. Yan ba yung sabi ng Bible? Hindi naman. Pero bakit nila sinasabi? Because gusto nila ma-attain yung blessings galing kay God. Dadami yung church members nila, tapos kita mo, blessed kami. Blessed yung church namin kasi marami kaming members or churchgoers. Yan ba ang measure ni God ng blessing? Na pag nakita mo marami yung pumupunta sa church, blessing ba yun? Hindi. Hindi yan. Kasi yung iniisip ni God, kahit konti lang kayo, pero grabe yung commitment nyo, yun yung mas importante. And the Christian life is not about physical blessings, material blessings. Actually, if you read the Bible, ang sabi ni Jesus, di ba? Carry your cross daily. We have to sacrifice. Kaya nga, ako nga, as I see it, the Christians or Christ followers are the bravest people in the world. Imagine, sinabi ng leader nyo, carry your cross daily. Pagkatapos, sinusunod nyo pa rin siya. Sino bang ganun? It means malaki yung faith nyo. You have great faith to follow Jesus all the way, even though He said that you have to suffer every day. Yan yung totoong Christian. Because sabi rin ng Bible, our prize, our reward is not here on earth. Yun. So, ano ba yung nangyari kay Esau? Esau, being far more successful than Jacob in this world. Di ba sabi ko kanina na naging worldly siya? If you read Genesis 36, enumerate dyan, nalista lahat dyan, ang lahat-lahat ng properties ni Esau. Napakarami, napakayaman niya. Pero ganyan worldly. So, naging kontento siya in an ungodly way. Maraming asawa niya, maraming mga material things niya. Lumayo siya sa faith ni Isaac na tinuro sa kanila. Yan yung mahirap siya. Because kung minsan ganyan din tayo, we compare, sinabi ko na kanina, we compare ourselves with other people. Sasabihin mo, hindi naman yung nag-church. Bakit mayaman? Ako na nag-church. Bakit hindi ako mayaman? Again, don't compare. God has a plan for each of our lives, and His plan for one person is different sa other person. At dyan, makikita natin that Esau is a man satisfied with the world. Kasi para sa kanya, yun na yung portion niya. Ito na yung buhay ko, I am satisfied and contented with this. But again, worldly siya. Hindi niya, kasi as Christ followers, you can feel it, mararamdaman nyo na kahit napakarami mong pera, pero yung ating unang-unang iniisip is our spiritual life. Kamusta ba yung relationship ko kay God? Pero dahil worldly si Esau, hindi niya na naisip yun. It even came to a point na kasi hindi dito na-emphasize sa message makikita niyo talaga yung pagiging worldly ni Esau kasi he even gave up his birthright. Naalala niyo yung kwento, gutom na gutom siya, tapos nagluluto si Jacob. Tapos sabi niya, bigyan mo ako ng pagkain. Tapos sabi ni Jacob, in exchange, grabe naman talaga to si Jacob, parang negosyante. O sige, bibigyan kita ng pagkain, pero in exchange, ibigay mo yung birthright mo sa akin. So, ibig sabihin, pag sabihin mong birthright, di ba si Esau yung older, parang sinasabi ni Jacob na, ako na ngayon yung elder brother. Ikaw na yung younger brother. Yung ganon. So, makita mo talaga para kay Esau, hindi importante yung mga spiritual things. Nakafocus siya sa worldly things. We learn from Isaac that we cannot control God's blessing. We must receive it on His terms instead of trying to establish our own terms for getting it. Kahit ano pang pagpursige ni Isaac ngayong i-bless niya si Esau, yung nangyari pa rin sa kwento ang lahat ng blessings na ibigay niya kay Jacob. Kasi yun ang will ni God, na ang blessings ay para kay Jacob. After nun, di ba, tinanggap na ni Isaac yung pagkain na binigay ni Jacob, kumain na siya, bless niya si Jacob. After a few minutes, umalis si Jacob, dumating si Esau. At doon umiyak talaga si Esau. Kasi sabi ni Isaac, sino ka ba?
Ako to, si Esau to. Sabi ni Jacob, sabi ni Isaac, sino yung dumating kanina? Akala ko ikaw yun. Binigay ko na sa kanya ang lahat ng blessings. Umiyak si Esau. Wala ka na bang natirang blessings? Kahit konti lang. Pero wala na naibigay na lahat kay Jacob. So, we cannot control God. Kung sino talaga yung gusto ni God i-bless, yun talaga ang i-bless niya. Hindi mo siya ma-bribe. Okay, sorry parang harsh naman yung term ko, bribe. Kasi kung minsan ganito yung nangyayari, magbibigay ako ng napakalaking tithes, magdodonate ako sa church ng building. Wow, sana all donate. Baka gusto nyo mag-donate ng building, hindi na tayo magre-rent, di ba? Magdodonate ako ng building para i-bless ako ni God. Hindi ganyan na, hindi natin makontrol, hindi natin siya madiktahan. Lord bless me kasi malaki yung donations ko sa church. Lord bless me kasi malaki yung tithes ko sa church. It doesn't happen that way. Now, may dalawang lessons din tayong matutunan sa kay Jacob. The first lesson is to look to receive blessing from God, not by trickery. Hindi yung, ano nga ulit yung trickery sa Tagalog? Panloloko o panglilin lang sa iba, but by the prayer of faith. Yung blessings darating sa'yo dahil sa faith mo. Ano yung faith? Pananampalataya mo. Hindi yan dahil sa panloloko mo. So at first, makikita natin, di ba, Jacob tried to control the blessings, nag-pretend siya na siya si Esau. Nakuha niya naman talaga yung blessing. Pero yung hindi niya naisip, ganito kasi, kahit hindi na siya nag-resort sa pangluloko kay Isaac, sa kanya naman talaga pupunta yun. Kasi yun yung promise ni God, di ba? Na yung blessings ay para sa younger child, who was Jacob. Pero, yung nangyari, hindi naman maganda yung nangyari, kasi parang nag-resort siya kasi sa panloloko. Kasi parang ganito, sabi ko kanina, history repeats itself, na sa time pa ni Abraham, nanloko din siya, he also lied, nang-deceive din siya sa mga apo niya na sa anak niya, kay Isaac, nag-deceive din, kay Jacob, nag-deceive din. Yung parang history repeats itself na parang hindi pa rin natutunan yung tamang pamamaraan ng blessing. Hindi pa rin malaki yung tiwala kay God or pananampalataya kay God. Pero kasi ganito, kahit hindi na nila, tatlo sila, Abraham, Isaac, Jacob, kahit hindi na sila nanloko ng ibang tao, yung blessings naman talaga, pupunta naman talaga sa kanila. Pinangungunahan lang nila yung Diyos. Kaya nga, yun yung sinasabi ko palagi, if you are planning something for your life, huwag mong pangunahan ang Diyos, mag-pray ka. Kasi darating at darating yan. Kasi kung minsan gusto natin pangunahan pero huwag nyo, do not follow the examples of our forefathers. Okay. So ganito yung nangyari, syempre, diba, niloko niya si Isaac, tapos si Esau. Syempre, nagalit si Esau. Sabi ni Esau, pag mamatay lang yung tatay natin, si Isaac, mamatay lang. Papatayin kita. Yun yung sabi niya. Narinig yun ni Rebecca. Kaya sabi niya kay Jacob, Jacob, sabi ng kapatid mo, pag mamatay yung tatay mo, papatayin ka niya. Siguro out of respect na lang kay Isaac, hindi niya pinatay si Jacob habang buhay pa si Isaac. Out of respect sa kanyang ama. Pero yun yung nasa isip niya. Nung narinig yun ni Rebecca, nagdrama siya. Siyempre, magaling yung babae sa drama, di ba? Nagdrama siya. Sabi niya kay Isaac, ayoko na si Jacob makapangasawa siya dito sa mga babae sa paligid natin. Tulad ni Esau na nag-asawa ng Hittites. Ipadala mo siya balik sa lugar ng iyong mga ancestors sa pamilya mo, sabi ni Rebecca. Ibalik mo siya doon para doon siya maghanap ng asawa. Pero sa totoo lang, yung main reason is talagang linalayo ni Rebecca si Jacob kay Esau kasi takot siya na patayin talaga ni Esau si Jacob. So yun, Jacob is sent away with the blessing of his parents to escape Esau who wants to kill him and also to find a wife among his relatives. Yun. Pero habang nagta-travel si Jacob, remember noon wala pang mga bus, gano'n, nakita nyo man, naglalakad lang yun. Nagpakita sa kanya
nagpakita sa kay Jacob si God. Familiar kayo sa story na to? Habang natutulog siya sa Padan Aram, kasi several days yung travel, matutulog ka talaga on the way. God appeared to Jacob at Bethel. Pero nung time na yun, hindi pa to Bethel, ha? Wala pa tong pangalan na lugar. Nakita niya yung mga angels, ganyan, going up and down the stairs. At sa taas dun, nandun daw yung angel of God. Kasi pag sinabing angel of God, si Jesus yun. Nagpakita sa kanya and nag-promise ng blessing sa kanya. Pagkagising ni Jacob, sabi niya, so this place is a holy place, an anointed place. God's presence is in this place. So, yan. Sa Genesis 28, yung bato na tinutulugan niya, ginawa niyang marker. Jacob marks the place with a stone and promises to worship the Lord there. Sabi niya, ito talaga si Jacob, hindi talaga makuha sa kanya yung may kondisyon. Sabi niya ganito, God, pag ginawa mo akong safe kay Esau, tapos bless mo ko, babalik ako dito at sasambahin kita. May kondisyon pa rin, hindi pa rin makuha. Yung habit na talaga, na may kondisyon. Pero yun yung sabi niya, Lord, if i-prosper mo ko, babalik ako dito at sasamba ulit ako sa lugar na to. At in Genesis 28, dun niya pinangalanan ang lugar na Bethel. So medyo malayo pa, medyo may konting push pa para ma-reach ni Jacob yung totoong faith in God. Okay? So, dumating na siya sa lugar ng mga relatives ni Abraham at doon talaga siya naghanap ng asawa. Ano ba ang nangyari? Okay. Sa Genesis 29, makikita niya si Rachel na siya, ewan ko pero hindi sinabi sa Bible aking terms lang to, na love at first sight siya. Pero sa akin lang yan wala yan sa Bible na love at first sight. Pero mangha-mangha siya sa beauty ni Rachel. At sinabi niya sa self niya, ito na talaga yung, this woman will become my wife. Yun yung sabi niya. So, ganun, niya rin to ewan ko kung may ko dyan, naglalagay ko yung family tree. Relative pa rin niya yan. Okay? Relative pa rin niya yan. Pero dahil grabe yung pagmamahal niya, meron ba? Hindi. May family tree ba? Wala. O sige. Pero ano pa rin yun relative pa rin niya yun. Grabe yung pagmamahal niya kay Rachel. Naloko siya ng tatay ni Rachel na si Laban, na actually uncle niya. Kaya naloko siya. So, nag-promise, sabi ni Jacob, I will work for you for 7 years. Kasi yun yung kondisyon ni Laban. Mapapakasalan mo si Rachel if you work for me for 7 years maging shepherd. So, syempre excited si kasi crush niya yun si Rachel, excited siya. Sila niya, okay, I will work for you for 7 years as a shepherd para makuha ko si Rachel. Gusto ko i-share sa inyo yung verse. Yan, favorite verse ko to kasi grabe yung pagmamahal niya kay Rachel. Sabi niyang verse, Jacob served 7 years for Rachel. They seemed to him but a few days. So, diba? Sana all. They seemed to him but a few days for the love he had for her. Mahal na mahal ni Jacob si Rachel na yung 7 years, feeling niya ilang araw lang. Trabaho siya ng trabaho. Grabe, no? Okay. So, yun. Pero, nakuha niya ba si Rachel? Yun yung tanong. Hindi. Ano ba yung next slide dyan? Okay, yan. So, tapos na yung 7 years. Kasal na. O, di ba? Kasal na. Nakita niyo naman yun sa TV, di ba? Iba yung kasal ng Hebrews. Iba. Yung sa gabi, may party-party, ganon. Tapos may tent sila, di ba? Tapos yung bride na sa loob ng tent. Tapos may covering yun. Hanggang ngayon, yung ibang kasal, sinusunod pa rin yan. May veil. Okay? So, pagdating mo sa tent nila ng mag-asawa, hindi mo yan makikita yung mukha. Okay? So, may party-party, may wedding feast, yung tawag doon. Diba? Yun yung first miracle ni Jesus, wedding feast at Cana. So, talagang, kasi yung kasal natin,
dito half day, 3 hours, 4 hours, mahal yung hotel. Pero sa kanila, it's a whole day event kasi. So, siguro medyo naparami na nung wine si Jacob. Di natin alam. Pagdating niya doon, pumunta siya sa tent. He slept with his wife, quote unquote. He slept with his wife. Madilim na siguro, may veil pa, hindi niya nakita. Pagkagising niya noong umaga, nabigla siya. Si Rachel ba? Si Leah. Naloko siya. Nagalit siya. Sabi niya kay Laban, diba yung pinagtrabahuan ko ng 7 years si Rachel? Ba't yung nasa loob ng tent si Leah? Grabe. Kahit binabasa, actually ilang ulit ko na nabasa, pero kahit ilang ulit ko na nabasa, parang tanga-tanga talaga ng taong to. Hindi mo ba alam kung sino yung tao sa loob ng tent? Hindi mo alam na si Leah yun? Grabe. Kasi, ito pa kasi isa yung nasa isip ko, siguro medyo nakainom siya ng maraming wine. Kasi, makikilala mo talaga yung tao na mahal mo, kahit sa kalayo pa, di ba, yung silhouette niya, yung boses, yung amoy, di ba? Hindi mo ba naramdaman yun na ibang tao dun sa loob ng tent? Nagalit siya kay Laban, pero wala siyang magagawa, nangyari na eh. Ito naman si Laban, take advantage. Sabi niya, kasi dito sa kultura namin, hindi pwede. Si Rachel kasi, siya yung younger sister. Sabi ni Laban, hindi pwede na yung younger sister pa, yung mauuna na magpakasal kaysa sa older sister. So, si Leah muna. Tapos, nag-work na naman ulit si Jacob, another 7 years. Grabe. Hay nako. So, ganun. Dalawa yung asawa niya, magkapatid pa. Pero 14 years yung trinabaho niya doon. Ano ba yung nasa next slide? Okay. Yan na. So, additional 7 years. Pero grabe yung domestic troubles. Kasi ganito i-clarify ko lang. Kasi kung minsan nalilito tayo sa Genesis, hala, bakit relatives nagpapakasal? Pwede ba yun? So, first of all, konti pa ang mga tao nun. Tapos, gusto ni God, yung chosen people niya, pure blood. So, yung tendency niyan, yung mapapakasalan mo, yung relative mo. Okay? Pero, take note lang in Leviticus, nung dumami na yung Israelites, may mga bagong rules na si God, na hindi na pwede napakasalan mo yung nephew, niece? Yung mga pamangkin mo, hindi na pwede. Yung sister mo, half-sister man, hindi na pwede. Sa Leviticus na yan. Tapos, another confusion na makikita mo dito sa Genesis, ba't ang dami nilang asawa? Explain ko lang. Mula pa sa simula, yung gusto talaga ni God, isa lang yung asawa. Okay? Kahit si Adam, isa lang si Eve. Hindi niya nilagan ng maraming asawa. So, the original purpose of God is monogamy. Pero, bakit ang daming asawa ng mga forefathers? Nilalagay ito sa Bible, again, to be a lesson for us, na pag maraming asawa, napakagulo ng buhay mo. Di ba, men? Isa pa ngayong asawa mo, magulo na. Marami pa, di ba? Di ba, Pastor Dan, magulo? Di ba? Sige, siya makakasagot niyan. Pero yun yung lesson dyan. Maraming asawa, hindi masaya, magulo. Yung malala pa, grabe talaga to si Laban. Gusto niya, sabi ni Jacob sa kanya, I want to leave you, I want to bring my family out of your country. Gusto ko, I want to start on my own. Pero hindi niya man lang binigyan ng kagamitan or ng mga material things si Jacob. So, ang problem dyan ni Jacob, paano ko papakainin yung pamilya ko? So, ang ginawa niya, sabi niya kay Laban, yung lahat na animals na may spots, may stripes, spotted stripes, at may isa pa, nakalimutan ko, may dots, sa akin pupunta yan. Kasi yung tawag dyan ng mga animals, hindi pure. Kasi gusto nila, yung magandang breed ng animals, yung pure yung skin, plain. Example, plain brown, plain white. Hindi yung may mga dots, hindi pwede yun. Pero, i-shorten ko na lang, bless pa rin ng Diyos si Jacob. Kasi sa mga animals ni Laban, napakaraming dotted, spotted, at stripes.
So, yung lahat na dotted, spotted, stripes na animals, pumunta lahat yun kay Jacob. One time, si Laban wala sa kanilang bahay. Si Jacob, sa takot niya, he ran away with his entire family. Okay? O, naglayas siya. Dala niya yung buong pamilya niya, mga animals, dala niya lahat. Kasi takot siya na kung hindi ko gagawin to, hindi talaga ako makakaalis kay Laban. Ano ba yung... Kasi ganito, he is still living in fear instead of in faith. Yung favorite t-shirt ko na hindi ko pa nabili is faith over fear. Dapat pangunahan tayo ng pananampalataya kesa sa takot. Nakaalis na si si Jacob sa kay Laban. May mga ibang kwento pa dyan, hinabol pa siya ni Laban, pero wala rin magawa si Laban kasi God appeared to Laban. Sabi ni God kay Laban, don't touch Jacob, huwag mo siyang saktan. So, Laban followed what God says. Hindi niya naman talaga sinaktan si Jacob. Pero yung second problem ni Jacob, paparating pa lang. Kasi takot naman siya umuwi sa kanilang bahay, naghihintay doon si Esau. Yun naman yung problema niya. Pero, habang nagta-travel sila, nakarating naman si Jacob sa Penuel. Eto, favorite ko rin to. Sa Penuel, nag-appear ang angel of God. Angel of God usually means Jesus Christ. Tapos nag-wrestling sila, buong magdamag. Kaya kung minsan hindi ko nga mag-explain, bakit nag-wrestling sila buong magdamag? Hindi pa pwede sa araw gawin yun. Anyway, pero grabe. Grabe yung strength ni Jacob. He will not let go of the angel. Ayaw niyang pakawalan. Sabi nga ng angel, sa Genesis 32:26, let me go for the day breaks. Umaga na oh. Let me go. Sabi ng angel. Pero sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. One of my favorite verses again in Genesis. Grabe talaga. Yung makikita mo yung pagpupursige ni Jacob na gusto niya i-bless ni God. This shows the importance of seeking God's blessings and favor. Kaya pray tayo palagi. Pero parang maling word naman. Pero parang maganda pa rin. Yung sinasabi na magpasipsip ka kay God, yun. Gawin mo yun. Pray every day. Be connected to God every day. Be persistent in prayer. Hindi lang tayo mag-pray kung umaga, tuwing kakain, at kung gabi. In fact, real prayer is communion with God all throughout the day. Hindi lang kung umaga or gabi. This is wrestling with God in faith. Pero talagang strong talaga to si Jacob. Yung ginawa ng angel para pakawalan siya ni Jacob. So, syempre, nag-promise ang angel of God, okay, i-bless kita. Just let me go. Okay? May imagine ko lang, grabing perseverance ni Jacob. So, yung ginawa ng angel, he touched Jacob's hip. Na-dislocate yung hip ni Jacob. So, syempre, mawalan ka ng strength niyan. He let go of the angel. Pero after nung araw na yon, sabi sa Bible, Jacob walked with a limp. Medyo, ano bang limp sa Tagalog? Oh, may pilay na siya kasi the angel touched his hip. At dun sa Genesis 35, makikita mo dyan, his name changed from Jacob to Israel because Jacob learned that blessings come only from God. The second is, he learns to rest in God as a loving father. Pero, years of bitterness yung nadaanan niya. Grabe yung paghihirap ni Jacob. Next slide. So, first lesson yan, blessing from God. Receive blessing from God, not by trickery. And then, the next is, rest in God as a loving father. Yung next slide, please. Yan. Ito yung gulo na sinasabi ko sa bahay niya. Kasi napakarami niyang asawa. 12 yung anak niya. Kasi ganito, si Leah, 6 yung anak. Kasi, nagpa-contest si Leah at si Rachel, padamihan ng anak. Ito yung sinasabi ko na domestic problems ni Jacob, problem sa bahay nila. Tapos, si Zilpa, servant yan ni Leah. Si Bilha, servant ni Rachel. Si Rachel kasi, siya yung pinakamahal na asawa ni Jacob. Hindi siya na-bless ng anak. Naka-6 na si Leah, wala pa rin anak si Rachel.
Tapos nag-add pa, si Bilha, kaya sinabi ni Rachel, dapat magkaanak ka through Bilha, may servant. So si Dan at si Naphtali, anak ni Bilha. Nagkaanak si Rachel at the very end na. Kaya nga, yung dalawang anak ni Rachel, ika-11 at ika-12 yan. Okay? Kasi after many years, doon pa biness ni God si Rachel na magkaanak. At saka yung favorite son ni Jacob ay si Joseph. Siya yung may coat na different colors. At yung youngest, si Benjamin. Imagine ang gulo-gulo ng bahay nila na nagko-contest yung mga asawa niya, paramihan ng anak. Hindi na natin magagawa to ngayon, ha? 3,000 na yung formula. Okay. Pero Jacob ended up with a very divided family. Not only that, Jacob also showed favoritism to Joseph. Tanungin nyo, bakit favorite ni Jacob si Joseph at saka si Benjamin? Siyempre, dahil anak yun ni Rachel. Yun yung talaga kasi yung first love niya. Hindi mo makukuha yun sa kanya. Pero dahil sa favoritism ni Jacob kay Joseph, Joseph's brothers sold him to the slave traders sa papuntang Egypt. Tapos pinalabas nila na kinain daw si Joseph ng wild animals. So syempre heartbroken si Jacob. Many years, pero yung Jacob hindi ko masyado i-discuss, ha. That is for next Sunday. So sa hindi alam ng buong pamilya ni Joseph prospered in Egypt. Naging visor siya ni Pharaoh, second in command. Yung buong assets ng Egypt nakasalalay sa mga kamay ni Joseph. Now, famine, may gutom sa lugar ni Jacob. Yung pamilya, yung mga anak ni Jacob, sinabi niya, pumunta kayo sa Egypt, humingi kayo doon ng pagkain. Bumili. Pero yung nangyari, Joseph's brothers accused as spies. Kasi napakarami nila, 10 sila. So inaccuse sila na spies. Pero sa totoo lang, alam naman ni Joseph na mga kapatid niya yun. Pero sabi ni Joseph, gusto kong makita yung youngest brother niyo, dalhin niyo dito. Pero sa totoo lang, parang villain siya. Pero sa totoo lang, gusto niya lang makita na okay yung brother niya na si Benjamin. Pero grabe yung heartache na naramdaman ni Jacob. Sabi niya, you have bereaved me. Joseph is no more. Akala niya patay na si Joseph. Simeon is no more. Kasi pinauwi ni Joseph 9 brothers lang. Natira si Simeon doon sa Egypt. And you want to take Benjamin. All these things are against me. Heartache lang yung nakuha ni Jacob sa buhay niya kahit marami siyang anak. Ito yung sinasabi ko kanina sa lesson 2, Jacob has not learned to rest in God. But to his amazement, long story short, na laman niya na si Joseph pala yun, yung visor sa Egypt. Kaya buong pamilya ni Jacob dinala doon sa Egypt. Dinala doon si Egypt. Tapos, na-reunite siya, yan si Jacob at yan si Joseph. Na-reunite siya sa family niya. Kasi ganito, if you let go and let God, you will find rest. Kasi pag nag-struggle tayo against God, you have no peace of mind, hindi ka makakatulog, heartache lang yung makuha mo. Learn to rest in God. Kasi ganyan din ako. Paano to? Wala na tayong pera, wala tayong pambao. Next week, ganyan din ako. Grabe mag-worry. Pero pag you let it go, sabihin mo kay God, anak mo naman ako. Hindi mo naman ako pababayaan. Wala kaming pera next week, wala kaming baon sa school. Kung may mga anak kayo, walang baon. Pero pag nag-pray ka pa lang, makikita mo yung peace. At saka pag naramdaman ni God that you are resting in Him, mabibigla ka na lang, may darating na blessing. And I have proven it time and time again in our lives. Kasi feeling nyo may trabaho siya, marami kaming pera. Hindi Marami din kasing babayarin. But God provides. Hindi, God will not put His children to shame. Diba favorite verse ni Andrew yun? Andrew nakasama rin sa band noon. God will not put His children to shame. At yun din ang nangyari
kay Jacob. Bitterness, domestic problems, yung anak niya, nag-aaway-away, akala niya namatay si Joseph, lahat-lahat ng yun. Akala niya, ang pangit ng buhay ko. But at the end of it all, may naghihintay para sa kanya blessings and blessings. Katulad din na nangyari sa kay Jesus. Okay, he learns that his gracious Heavenly Father can be fully trusted to bring about his gracious purposes. Katulad din sa nangyari kay Jesus, akala natin, defeated na tayo, akala na, hindi natin, wala tayo doon. Akala ng disciples, defeated na tayo. Our leader, he was crucified on the cross, wala na to. Di ba after the crucifixion of Jesus, nagtago sila? Nagtago sila kasi defeated na eh. Patay na si Jesus, wala na tayong magagawa. Yun. But, anong nangyari? On the third day, Jesus rose again. Jesus rose again. And this is the fulfillment of Genesis 3:15. That we will, Satan will make Jesus Christ suffer. But at the end, during the resurrection of Jesus Christ, Jesus defeated Satan 100%. Amen. Ito yung lesson sa this Sunday's sermon. What was an object of discouragement and despair turns out to be God's way of salvation. Kahit ngayon, naghihirap tayo, akala natin defeated na tayo sa buhay, mahirap, walang pera, may sakit, walang pambili ng gamot. Lahat-lahat na lang, parang sasabihin mo na, lahat ng problema, nung umula ng problema, ako ata ang sumalo lahat nun. Yun yung feeling mo, but no. Paraan lang yan ni God para ipakita niya sa inyo that He will save you, He will preserve you, and He will bless you more than you can imagine. Don't worry about sa judgment ng mundo. Kasi yun palagi, ano na lang sasabihin ng iba na Christian ako, ganito yung buhay ko. Don't mind them. Kasi mabibigla sila. Sasabihin nila, di ba nun? Napakahirap niyan. Di ba nun sakitin yan? Tingnan mo ngayon. And then you can say, noon, sakitin ako, mahirap ako. But this is how Jesus Christ, this is how God blessed me. Iba na ako ngayon. Pero sasabihin mo rin, pero may mga Christians pa rin, di ba? Na even at the end of their lives, mahirap pa rin at sakitin. Paano sila? Because victory, 100% ng victory mo is not here on earth. 100% of our victory is in heaven. Doon na naghihintay na bahay sa atin, corona sa atin. Serve God. Ito yung challenge ko sa inyo. Magiging masaya tayo lahat kung ang AFCPH Bacolod Center na members, pagdating doon sa langit, hindi nyo kaya buhatin yung mga prizes nyo, mga rewards nyo ng corona. Kasi grabe yung suffering nyo, pero grabe din yung faith nyo in God. Sabi ni God, yung members ng AFCPH Bacolod Center, nag-iisa kayong sako ng corona. Sana ganun. Yun yung aim natin. Tapos makikita tayo, sis, hindi ko kayang buhatin yung corona ko, napakarami. Let that be an encouragement in your life. You are suffering now, but you will be blessed later. If not here on earth, then in heaven. Let us pray. Lord, thank you for all the lessons that we have learned today, Lord Jesus. Thank you for all the lessons that we have learned from Abraham, Isaac, and Jacob. That after all those sufferings, all those turmoil, even in their families, Lord, may mga paghirap din, may mga problema din sa pamilya nila. But at the end of it all, you still bless them. And they are still a great nation even until now. And even this is true to us as your adopted sons and daughters. Yes, Lord, naghihirap kami ngayon. May mga sakit kami ngayon. But we claim, Lord God, we ask you, Lord, give us greater faith. Yes, Lord, give us greater faith so that we can overcome all these challenges and that we will come out victorious in this life, Lord God, and even in the next life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your encouragement to us today. And as we continue our worship service this morning, bless the remaining parts of our worship service, Lord God. Bless the Lord's Supper and the offering, Lord God. We give you all the praise and the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. The Lord, let us now proceed to our Lord's Supper.
Thank you, Sister Jasper. So right now, before we proceed to our supper, dapat lahat naka-receive kay Jesus Christ as their Lord and Savior for this event. So this is not an accident why you are here, but plano ni Lord na nandito ka ngayon. So if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, just say this prayer. Would you like to receive Jesus? Amen. So, sino galing? Jan. Sige, so, just say this prayer together with me. Balanarin subong. Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Praise God. I'll just pray a special prayer for you right now. Father God, thank you for this opportunity, Lord, that isang makalag, anong baris mo? And we know, Lord, that the angels in heaven are rejoicing right now. Kapay patulogin mga blessing na, I rebuke all the generation curses, Lord. May you break them, Lord, in Jesus' name. And more blessings upon this brother in his life and in his family, Lord God. Guide him as the head of the family, Lord. And right now, tawagin mga padayon siya, protect him, bless him and his family. In Jesus' name, pray. Amen. Praise the Lord. So, let's greet our brother Jan and welcome to the family of God. So, right now, at this time, we would like to partake in communion together as we remember what our Lord Jesus has done for us on the cross. Shall we all stand? So during this time, we ask that you join us in praying this prayer that our Lord Jesus taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and glory, now and forevermore. Amen. And now, may the leaders of this church serve the communion elements to this church. So for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you.
Do this in remembrance of me. So I'll take the bread and the Father. And let us remember that Jesus gave His life for our salvation. In the same way, also He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." We will drink all the together. In the Father's name. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. And right now, let us reaffirm our faith by reciting the Apostles' Creed all together. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. Pastor Miriam will pray for... Let us pray. Thank you, Lord, for this opportunity na binigay mo po sa amin na kami maka-take in your supper, this communion, this Holy Communion, one of your sacraments, O God, na dapat na gagawin ng bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon. We are looking forward that banquet in heaven, Lord, wherein we could all fellowship with one another, with you, God. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, while we see in the presence of the Lord, ang sa offering, sa offertory, mga pag-apong ko kita anay, may I call on Pastor Daniel. Amen. Again, it's such a wonderful blessing and opportunity to not only worship the Lord and listen to His word, but also partake in the Lord's Supper. Kanamigin. Yeah. So, from 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi nga dyan, let's read, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yun nga talaga, narinig na rin natin sa message kanina from Sister Jasper. We really cannot bribe God. And let's not be like Jacob na palaging merong kondisyon. Lord, I will be faithful to you as long as you bless me. Yun lang talagang gusto talaga ni Jacob yung blessing. Sana tayo na mga anak ng Diyos, iba yung approach natin sa Panginoon. Every time we give to the Lord, it should be out of a joyful heart. God loves a cheerful giver talaga. Kung wala naman sa puso talaga natin na magbigay, then maybe you can give next Sunday, no? Or next time. It's best that we give to the Lord our best. I'm giving my best to you. Giving my best to you. I'm giving my all to you. I'm giving my all to you. I'm laying treasures in heaven. Where my treasure is, where my heart is in. Bless you, my best, my all, my all, laying treasures in heaven. Where
Panginoon Diyos, Ama namin sa langit, naririto po ang aming mga handog. Nabalik namin sa iyo, gamitin mo po ito, Lord, for the furtherance of your kingdom. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kamay na nagbigay at mga may desire sa kanilang mga puso na sila po ay magbigay sa iyong glory and honor. Panginoon, i-bless mo po ang trabaho ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang magdoble ng favor of God. Ibalik, Lord, 100-fold times itong binigay nila para sa iyo. Maraming salamat po. Puri binibigay namin sila sa Panginoon Jesus. Let us close in prayer. Heavenly Father, Lord, thank you for the bounty na ipiesta po ang aming mga espiritu sa napakasarap na pagkain na binigay niyo po sa amin sa umagang ito. Panginoon, dinadalangin ko po ang iyong pagpapala. Ang bawat isa, Panginoon, palakihin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo sapagkat nalalaman namin na ikaw po, Panginoon Diyos, ang source, pinagmulan ng lahat po ng blessings. Tulungan mo po kami na sa aming pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano, kami po ay mamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, mailayo mo po kami sa anumang tentasyon na kami po ay magkasala. Your word we hid in our hearts upang kami po ay hindi magkasala laban sa iyo. Naway ang iyong mga pangako, ang iyong salita, tumingin mo po sa aming puso't isipan. Sundin ka po namin, Panginoon. Gawin po namin ang nararapat para sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pong relationship, sa kada isa, Lord, sa bawat isa. Tulungan niyo po kami na aming pong pamumuhay ay maging mabuting halimbawa na kami po ay inyong tawaging mga anak, hindi naman po sa salita, kundi lalo-lalo sa gawa. Panginoon, namin pong idinadalangin na sa amin pong muling pagkikita, magkakaroon po ng kasiglahan, excitement sa aming mga puso, na muli kami mag-fellowship with one another, mag-fellowship higit sa lahat sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang aming family, i-bless mo po ang aming loved ones. We are praying the gospel of salvation na matamo din ng amin po mga unsaved loved ones. Salamat po sa isang kaluluwa na bumalik sa iyo, tumanggap sa iyong sa isang anak na si Yesu Cristo bilang kanyang sarili kapagligtas. At lahat po ng mga bisita namin na naririto, Lord, i-bless mo po ang pamilya ni Sister Delilah. I-bless mo po ang pamilya ni Sister Marie. I-bless mo po ang pamilya Prihas, Madalag, Lopez, Emperado, Marabilia, Bailes, kay Brother Rene rin po, at sa lahat po mga hindi ko nabanggit na narito. I-bless mo po ang bawat isa. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Receive this blessing right now. Amen and amen. Palakpakan natin. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Have a blessed day. Under, no, malawa ka?
Naroon na tayo? Si Daniel, yung gamay pa noon. Alam mo si Dilay? Kasama niya ang best. Nung water baptism sa Mambukan, mga dipping pool, nabigla siya, mahinit pala. Papalitan mo water baptism. Pero dipping pool, di ba? Si Jasper, asawa ni Daniel. Oo. Wala, hindi ko Ano ka? wala, may nagtagal. Ano mo naghapon? Hindi ko man may kaduga. Dan, wala pa ko na stop ko. Hindi ko ka ba na... Ano?